Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, sugatang NPA sa engkwentro sa Samar, sumuko, dinala sa pagamutan ng Army. Babaeng NPA na napatay sa sagupaan, ibinalik na ang labi sa pamilya para sa maayos na libing. Kontribusyon ni Lubiano kay Escudero noong 2022 campaign, walang naging paglabag ayon sa PFAD COMELEC. URC Distillery na pinagmula ng pagtagas ng wastewater sa Tanyan Strait, sinampahan ng kaso ng DENR. Ako po si Cesar Soriano, para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isinugod sa pagamutan ang isang sugatang kasapi ng New People's Army o NPA, kasapi ng SRC Browser Yakal Platoon Squad 2, matapos kusang sumuko noong November 25 sa mga opisyal ng barangay sa Gandara, Samar, kasunod ng engkwentro sa tropa ng pamahalaan. Kinilala ang rebelde na si Lino Dacuma alias Sanya matapos mahiwalay sa grupo sa bahagi ng barangay Gereganan dahil sa tinamong sugat. Dumiretso siya sa bahay ng barangay captain at inihayag ang kagustuhang sumuko bago dinala ng Philippine Army sa Gandara District Hospital. Kasunod ito ng bakbakan na nagsimula noong November 22 na nagresulta sa pagkamatay ng isang babaeng rebelde na kinilala bilang si Jennifer Paclita o Ka Jenny. Ibinalik na ang kanyang labi sa kanyang pamilya para sa maayos na libing. Iba't ibang mga armas rin ang kumpiskado matapos ang sagupaan. Muling umapela si 801st Brigade Commander Brigadier General Arlino Senday Diego sa natitirang NPA na sumuko at piliin ang kapayapaan. Nilinis ng Political Finance and Affairs Department o PFAD na pinamumunuan ni Commissioner Ray Bulay ng Commission on Elections o COMELEC si Senator Francis Cheese Escudero at negosyanteng Lawrence Lubiano mula sa anumang paglabag sa Omnibus Election Code kaugnay ng 30 million peso contribution sa kampanya noong 2022. Batay sa 9 na pahinang resolusyong inilabas noong November 26, walang ebidensyang nagsasabing nilabag ni Lubiano, presidente ng Center Waste Construction, ang Section 95C ng OEC, kaya't walang legal na hadlang sa pagtanggap ni Escudero ng donasyon. Giit ng PFAD, personal na kontribusyon ang ibinigay at walang patunay na galing sa pondo ng Center Waste o ginamit upang iwasan ang batas. Samantala, sinabi ni Escudero na mananaig ang katotohanan kapag patas ang proseso, matapos igiit na palagi siyang tumatalima sa batas at sa mga pamantayan ng transparency sa halalan. Nagsampa ng kaso ang Department of Environment and Natural Resources o DENR laban sa Universal Robina Corporation, Sugar and Renewables o URC Sure Bais Distillery dahil sa pagtagas ng wastewater na umagos patungo sa Tanyan Strait, ang protected seascape na matatagpuan sa pagitan ng Cebu at Negros. Ayon kay DENR Negros Island Region Director Charlie Fabre, inihain ang reklamo noong November 21 sa Bais City Prosecutor's Office, Negros Oriental, laban sa mga opisyal ng kumpanya na nasa posisyon ng mangyari ang insidente. Lumabas sa investigasyon na nilabag umano ng distillery ang ilang probisyon ng Expanded LIPAS Act dahil sa pagtatapon ng basura ng walang Special Use Agreement o SAPA. Nag-ugat ang kaso sa October 26 spill na nagdulot ng fish kill at pagkalugi ng mga mangingisda. Suspendido pa rin ang operasyon ng distillery habang nagpapatuloy ang EMD probe. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.